Hello guys, good day po sa lahat. Welcome muli sa ating channel. For today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-repair or magpalit ng print head ng DNP DSR-X1 na printer. So, papalit tayo ng iba na tinanggal natin sa ibang unit. So, ang issue nito guys, papakita ko sa inyo na ang result is kakaiba. Bluetooth ka pa. So yan ang isasolve natin ngayon. So magpalit tayo ng thermal print head. So ito yung tatanggalin natin, papalitan natin ng ibang unit. So ito yun, ito yung print head. So yan, itong print head guys, galing ito dito sa kabila. So yan, so kanina board, so ito naman yung tinanggal natin para ipalit natin dito. So dito lang tayo mag instruct guys kung paano tatanggalin. Ito guys, nakalagay doon sa ilalim. So bawat dulo niyan merong butas. So ito po yung nakabaon sa butas. Dito rin nakabuan doon sa butas sa kabila. Tsaka may spring. So ito po yung shafting. So hindi ito matatanggal sa ilalim guys kasi meron siyang lock dito. So yan, kapag sa actual makikita natin dyan guys, masikip ang area na to. Hindi magkasya yung cellphone at saka kamay natin kung sabayin. So hindi makikita doon sa loob. So ang gagawin natin guys is ito na lang. So assuming tayo guys nandoon sa loob. So bawat dulo nito guys may butas doon. So ipapasok ito doon. Pag naka-attach na ito doon sa ilalim, hindi ito basta-basta matatanggal. Kasi meron tong spring. At saka meron siyang lock. So ito guys, makikita ninyo, ito yung lock. Dito yan makikita. So yan. Dito yan nakabaon. Ang lock na yan. So nandoon sa loob. So una natin gagawin guys is tatanggalin muna tong flexible wire banda rito sa ibabaw. Nandyan sa ibabaw, makikita nyo yan. Tapos bago matanggal itong flex wire guys, meron ditong black na plastic. So tanggalin muna ang tornilyo niyan bago hugutin itong flex wire. And then pagkatapos dyan guys is tatanggalin naman itong wire na connect dito. So itong white na wire tatanggalin dito at saka itong sa gilid na wire. So yan, tatanggalin yan. Ganyan. So, ganyan, tanggalin.
Tapos itong isa, tanggalin din. So yan. So ganyan guys. Tanggalan natin yung wire. So gagawin natin is tanggalin natin yung flex wire. Ito yung sinasabi kong plastic. So ito yung matatanggal. Pagkatapos niyan guys, is ito namang flex wire. Lapit natin para makita. Yan, may makikita kayo dito na ano guys, white. So huwag nyo munang hugutin ito. So kailangan nyo muna itong i-up pataas. Ayan, nakaangat na yung white. Tsaka hugutin yung flex wire. Kasi lock kasi yun eh. Yung ano, yung white. Ayan, hindi mo matatanggal yan pag hindi nakaangat itong white na lock. So, ganun pa rin sa kabila guys. Iangat yung black. So, yan. Madaling matanggal. Ganyan lang. So, pag natanggal na yan, susunod natin tatanggalan is yung nasa ilalim na talaga. So, kaya kanina sa instruction ko guys, is tatanggalin yung lock dito. Sa gilid. Pag natanggal na yung lock, so ang gagawin para matanggal na ito sa loob is tanggalan na, kunwari natanggal dito yung lock. So i-move natin yung itong front head, itong unit. So pa-right. So pag pa-right, meron itong spring. So pag gumalaw na itong spring, lalabas na itong shafting doon. So banda rito lalabas. So paglabas rito, kailangan mo rin ganitong posisyon. Tapos hugutin mo naman dito para lalabas ito sa butas sa loob. So pag natanggal na yan, so may access na kayo para matanggal ito. So gagawin natin ngayon. So tatanggalin ko muna yung lock na nandoon sa loob. So, pagtanggal doon sa loob guys is gamit lang tayo ng dalawang flat screw. Ayan guys, natanggal natin. Ito yung lock. Sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, patapos niyan is i-move na natin siya. Bago yan guys, may nakalimutan akong isa pa. Banda rito. Kita nyo may dalawang tornilyo. Tatanggalin din natin yan para lalabas.
Tapos dandahan itong hugutin. So, yan, ito yung stopper niya para lalabas yung shafting. So balik natin. So kailangan na natin siyang i-move papunta right. So ayan, sa left side na naman. And then may makikita kayo dito ano guys, yung spring. So kailangan nyo ring tatanggalin. Yan. Tapos sa ibabaw so ito na guys, yung print head. Ayan. So remember guys, kung hindi nyo kabisado yung mga wirings, mga connections, before nyo tanggalin, mas mabuti picturean nyo muna para hindi kayo malito sa pagbalik sa mga tinanggal ninyo. So ito yung kakabit natin guys sa ilalim. So ang gagawin natin, ipasok natin dito sa ibabaw. Tapos yung mga wires sa palabas sa gilid. Make sure lang guys na hindi niyo mahawakan yung print head para hindi masira. Tapos ibalik natin itong spring. Sabi ko kanina guys na hindi nyo kabisado, mas mabuti mag-picture na lang kayo guys para pagkabit niyo hindi kayo mawala. Gaya itong spring, saan niyo ito tinanggal, kukuha niyo kung paano ikabit. Ayan, nakikita niyo dyan spring. And then kakabit natin dito sa gilid ang stopper niya. Good na. So, ang gagawin natin ngayon is ito namang lock. Pasok natin doon. Pasok natin doon sa ilalim. So, ito guys. Ang gagamitin natin ito dito is ito lang flat screw. Tulak natin para malak sa loob.
So yan, nalock na natin. So ganun lang guys. Tapos ibalik itong dito sa ibabaw. Itong flex wire. So tatanggalin ko muna tong lock niya kasi nakadiin pa. Ipasok lang ito dito guys, may butas. Ayan. Tapos, pag napasok na yan guys, push nyo lang itong white na something dito para mag-lock. So, ganun pa rin sa isa. So, i-lock pa rin natin pababa. So, makikita nyo to guys sa personal kung kayo ang gagawa. Sa malapitan. So, ito yung babalik natin. Ayan. Pagkatapos niyan is dito naman sa kabila yung mga wirings. Ayan. Ito. Lagay lang natin dito sa may butas. May circle na may butas. Ilagay natin dyan. Pagkatapos ipasok po natin siya dito. Ayan. Tapos dito sa ilalim. Hindi naman ito magkabaliktad guys kasi wala namang ibang part na pwedeng isaksak. Hindi, ito lang. Tapos ito, ipasok natin sa ilalim ng flex wire. Pag napasok na yan, suksok natin dito. So yan. Ganyan lang guys. Tamang pagkabit ng bagong printhead. So yan. So iba kong video sa part 2 na naman. So maraming salamat po guys sa panonood. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video.